my beloved Boss Mike Severa. Eto. Ayan po ang magdedesisyon kung ang leader karapat-dapat pang manatili o kinakailangan ng mamahinga. Unfortunately, kinakailangang sumadsat ng ekonomiya. Kailangan daw pasadsarin natin yung ekonomiya. Kita mo tong hinayupak na oink na to. Kailangan pasadsarin natin ang ekonomiya. Hirap na yung mama. Hirap na si Presidente Bongbong Marcos para iangat. Tapos gusto mo pasadsarin? Utak, ano to komunista. Diba? Para makarating ang mensahe, magbitiw na po dahil sa panahon ng krisis, kinakailangan na sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Kayo lang naman ang wala sa tamang pag-iisip, mga animal kayo. Sorry po, Lord. Simpa mo lang. Oo, sorry po. Para po makaahon tayo sa hirap. At kapag siya po'y nagpumilit na siya ay manatili na wala naman siyang kakayahan dahil nga po... Anong walang kakayanan? Hindi mo ba nakita? Proud na mga Pilipino ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Inggit na naman kayo. Ala, wala ka ng career, Roque. Oo, wala na. Wala ka ng career. Diba? Lahat na lang sila na mga hindi nakakuha ng posisyon. Inggit. Bitter na sila. Desperado nakakasira. Wala na. Hindi nyo na talaga mapapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. No. Utak alamang, sabi nila talagang, kakasimba ko lang. Oo. Gopriya. Oo, presensya. Kakasimba ko lang. Bawal ako magsalita masama. Meron siyang kakulangan sa pag-iisip. Siya lang po makapagsasabi kung talagang siya ay nasa tamang pag-iisip. Dahil Tama. Maharlika, ikaw lang makakapagsabi kung ikaw ay HIV positive. Ikaw lang din na makakapagsabi kung totoong kinatay mo ang iyong asawa. Wala naman ng iba. Ikaw lang yon, ikaw. Diba? Tama yung mga bumaliktad sa administrasyon ay mga walang prinsipyo sa gobyerno. Biruin mo, ganito yan, mga kababayan. Sila bumabaliktad sa administrasyon. Yung mga dating, mga tumutulig naman sa administrasyon ay sumama na sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-unite na tayo. Yung unity na tinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumugon sila. Para nga naman magkaisa na tayo at ibangon ang ating bansa na lalong pinalubog ni Duterte. Diba? hindi po namin alam. Kasi kita mo, krisis na nga, lamierda pa rin ang lamierda. Lamierda pa rin ang lamierda. Bobo talaga. Ayun nga lumamierda sa may Singapore. Di lumabas. Ang totoo, pinagtanggol tayo doon. Lamierda ba tawag mo doon? Wait mo na lang daw yung warrant mo. Hindi porke abogado ka. Sige ngayon, ilabas mo yung pagiging abogado mo kay Trillanes. Dahil kung hindi, baka imbis na ikaw maluklok sa Senado na pinapangarap mo, abay maluklok ka, doon siya bilibid. Diba? Lamierda pa rin ang lamierda. Lamierda pa rin ang lamierda. Kita nyo na. Anyway, Frederick Domingo, maraming salamat po. Opo, makakapaghapunan na kami mamaya. So ngayon, mga kababayan, alam nyo na ang kasunod nito. Napapagod na. Pagod na ang lolo nyo. Siyempre, muli, mga kababayan, tayo magkita-kita, try natin bukas. Sa mga susunod na araw,
medyo magpapahinga muna ako at mag-iisip-isip. Marami kong isipin. Oo, kasama na kayo. Shoutout sa lahat ng mga nanood. Sa inyo pong lahat, maraming salamat! Muli, Mike Cervera po laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin sa mga didishit ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.